Hi guys, this is Russell once again. So ito yung third video natin. So for this time, pakita ko lang kung paano i-integrate yung widget ni Kodo sa mismong website nyo. Madali lang siya actually. So visit nyo lang yung Kodo website. Yan. Punta lang kayo sa FAQ. So dito sa FAQ, makikita nyo dong how do I install the widget. Expand nyo lang yan, then meron itong brief information. Tapos may makikita kayong web zip file, downloadable to. Then ito yung proxy demo. Pag inopen nyo itong demo, ito yung mismong laman ng zip file. Ito yung project na to. So imagine nyo lang, kunyari, itong website na to, ito yung website nyo. Tapos din dito, lalabas si Kodo na widget. So kung paano nyo to gagawin dun sa mismong project nyo, close natin to. I-download nyo lang tong zip file. Yung buong project na to nandito. So for example, download natin. So andun siya. Quick click na lang dito sa cursor or kung anong IDE yung gamit nyo. So pag binuksan nyo yung project na yon, ito yon. Ito yung contents nun lahat. So ito yung kompletong project example kung paano nyo gawin si widget kay Kodo. So i-quickly ko lang papakita sa inyo kung saan kayo dapat titingin. Yung page file, naka-React React Next.js na project. So ito yung parang homepage, yung page file. Dito naka-embed si Kodo. Ito yung line na yon. Ito lang yung line na kailangan nyo i-adagdag para lumabas siya dito sa sa baba. Yun lang yung line na yon. Pero makikita nyo dito, wala yung code snippet, di ba? Kasi like I mentioned earlier or sa other video, yung Kodo kasi, yung approach natin dito is naka server API side siya. So para makita nyo to kung saan tong code na to, saan siya in-import, dito sa taas, ito yon. Naka-import siya. So yan, report ko ito lang yung line na kukopyahin nyo. Pwede nyo itong kopyahin directly, lagay nyo sa page nyo. Lalo na kung naka-JS kayo or naka-byte sa React. Tapos ito, pwede nyo rin kopyahin yung mismong code na to. So puntahan natin yung code na to kung saan siya. Go to definition lang. Ito yon, nasa components. Client side din siya. Yung page ito. Yung code natin kanina, client side din yan. Ito. Client side din yan. Tapos ito, yung component na to, client side din to. Yung component, dito nakalagay yung data elements. Tsaka yung payload para kay Kodo. In short, pwede nyo itong kopyahin yung buong code na to. Kasi yung itsura lang naman lalabas dito yung kung paano ni-render si Kodo. So, nandito yung mga attribute. Tapos nandito yung binato lang na payload yung external ID at username. So kung titingnan nyo dito, lahat to is public information. Hindi nyo makikita dito yung widget na secret key. Kasi nga, like I mentioned earlier, private yun dapat naka-secure. So saan mo siya makukuha? Ini-inject yun pag during runtime. So, saan mo siya i-declare? Nandito siya sa server side. Ito, API. So, naka-server side siya. Nandito siya sa route.ts. So, hanapin mo lang yung private key. So, dito siya naka-define. So, dito siya in-inject. Hindi mo siya makikita sa client side, sa browser. Pag mag-check yung browser, wala, hindi mo makikita yung key na to kasi nga naka-server side, naka-protect. So itong dalawang to naka-client side. So hindi mo lalagay dyan yung private key. Nandito siya sa server side banda. So kopyahin mo lang tong line na to sa project mo. Dapat mag-work na yon. Yun lang yung kailangan mo na code. So para mapatakbo mo to yung project na to sa para sa testing mo lang or demonstration, kinapi mo to, di ba? Punta ka lang dito sa environment.example. Kopyahin mo itong lahat ng line of codes. Tapos right click ka, create ka ng new file .env. Yan, paste mo. Lahat ng value. So
So, kailangan mo yung create. Ito kasi, pwede mo yung expose. Kasi dito, constant lang yan, don't change. Ito, huwag mo palitan. Kasi nakapoint yan kay Kodo, tsaka ito din. Ito naman, explanation nito, pag ginawa mo tong false, yung mismong website mo, kung naka-light or naka-dark mode mo yan, hindi siya magpa-follow. Kung anong nilagay mo sa snippet mo, hindi siya ma-override. Unless ginawa mo tong true. So, pag nag-light mode tsaka dark mode, susunod yung widget. Pero itong dalawang to, wag mo baguhin. Yung babaguhin mo lang ito. Kasi ito yung private key or secret key sa widget para makakonect ka. Saan mo ito makukuha? Yon. Tapos punta ka dito sa widget setup. Sa widget setup, nandito din yung guide guys. Pwede mo basahin lang din. So, pwede ka dito sa important. Dito mo makita yung widget key. So, pwede mo i-copy. So, save mo lang to make sure na ano siya, ma-save yung value. Tapos, saka mo siya i-copy. So, kinopy natin yung widget key. So, lagay natin siya dito. So, paste natin yung value. So, save natin. And then, pm install. Since bago to bagong project. Ay, na-create na pala siya. Build lang natin para mag-reflect. So, ayun. Tatakbuhin natin. So, quick inform ko lang, mag-i-error to. Bakit? I-explain ko mamaya para maturo ko na rin directly. So, ito, niload natin dito. So, ito siya. Yan yung error. So, this board does not have an allowed site URL. Bakit? Ito, visit Kodo. Kasi, hindi natin specify dito. Di ba, yung created board to? And then, yung allowed site, hindi natin specify. So, kailangan yon. Example, localhost. Copy mo lang yung URL na yan. I-paste mo dito. I-save mo. Tapos magiging localhost siya. Okay lang yan, nire-remove niya yung hindi na kailangan na text. So, try natin. Ayun, di ba? Gumana na. Kasi, binavalidate niya to. So, remember, itong dalawang item yung important para makakonect yung widget mo. So, yun. Click natin. So, ayun siya. Lumabas na yung widget. Ibig sabihin, fully integrated na to, working na to. So, try natin ha. Punta lang tayo sa roadmap. Mas gusto ko yung roadmap eh. So, ito, no records yet. Test natin. Test demo bug. Hindi ko na lagyan yung ibang information. Save. So, makita siya. Dito siya lumalabas. Ayan, oh. That's reported by ito yung username. So, tingnan natin dito. So, for example, yung account mo to sa Kodo, refresh natin. So, ayan, pumasok na yung report ng client mo, customer mo na issue, yung reported nila. So, nandito na siya. Yun lang guys. If you have questions, like I said, gamitin nyo lang si Kodo, feedback Kodo. Ito yon yung mismong reporting tool ni Kodo. Kung ano mang feature request or bug na na-encounter kayo, papasok to doon sa account ko. Or it's either punta kayo dito sa about, may email din. Yan, email nyo lang ako. Yun lang guys, I hope you find this one useful, and then you can try naman free tiers. Hindi pala free tiers, sorry. You can try naman yung 30 days na free trial without commitment, without credit card or without GCash. Pwede kayo mag-sign up. But if you like, if you can support me also, you can sign up. Medyo budget friendly naman yung pricing natin. Yung lang, thank you. Have a nice day. Bye-bye.